Ako si Alex, 29 years old at isa akong doktor. Pero ang kwentong ito ay nangyari sa akin noong 19 years old pa lang ako. Ako ay isang simpleng estudyante sa kolehiyo na madalas magpuyat at magyosi. Noong panahong iyon, madalas akong gumising tuwing 1:00 ng umaga upang mag-aral. Nakasanayan kong tapusin ang mga kailangang gawin hanggang madaling araw bago muling matulog. Ang bahay namin ay nasa loob ng isang tahimik na subdivision at may mga convenience store malapit lang kaya madali akong nakakabili ng sigarilyo kahit 10 oras ng gabi. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit para sa gabing pag-aaral, nilapitan ako ng nakababata kong kapatid. May kakaiba siyang ekspresyon, parang kinakabahan. Sinabi niyang patayin ko raw ang lahat ng ilaw sa labas ng bahay at siguraduhin nakasara ang pinto at gate. Bakit naman? Tanong ko. May babaeng multo aniya, naka-wedding gown siya at may dalang lampara. Sabi ng mga tanod, naglalakad siya tuwing madaling araw sa village natin. Kung may bahay na bukas ang ilaw, doon daw siya pumupunta. Inuhulog niya ang lampara niya sa harapan ng bahay at pumapasok. Tinawanan ko lang siya. Pagkatapos noon umakyat siya sa kwarto at natulog. Iniisip ko na baka gusto lang niya akong takutin para matulog ng maaga. 3:00 na ng madaling araw nang mapansin kong wala na akong sigarilyo. Napilitan akong lumabas upang bumili sa convenience store. 5 minutong lakad lang iyon mula sa bahay namin. Tahimik ang paligid ng gabing iyon. Tanging ilaw mula sa mga poste ng kalsada at liwanag ng buwan ang nagsilbing gabay ko. Habang naglalakad, bigla kong naramdaman ang kakaibang lamig sa paligid. Parang tumayo ang balahibo ko. Walang hangin, pero parang may nagyeyelong hangin na dumadampi sa akin. Pinilit kong huwag magpapekto. Pagkatapos makabili, nagsimula na akong maglakad pa uwi. Ngunit habang naglalakad, parang may nararamdaman akong nakasunod sa akin. Tumigil ako at lumingon, ngunit wala akong makita. Paglapit ko sa tapat ng gate ng bahay namin, may napansin akong anino mula sa malayo. Isang figura ng babae ang dahan-dahang lumitaw. Naka-wedding gown siya, puting-puti at tila nagliliwanag sa dilim. Ang kanyang muka ay natatakpan ng belo, ngunit aninag ko ang mahaba niyang buhok na umaabot sa kanyang dibdib. Ang kanyang kaliwang kamay ay may hawak na parol na may ilaw mula sa kandila. Napahinto ako. Nang lingunin ko siya, nasa harapan ko na siya. Ang mukha niya ay hindi tao, wala siyang mata, tanging itim na hukay ang nasa lugar nito at ang kanyang bibig ay parang isang malaking sugat na abot hanggang tainga. Sinubukan kong sumigaw pero wala akong boses na lumabas. Ang tanging nagawa ko ay isara ang aking mga mata at magdasal ng paulit-ulit. Bigla, tumahimik ang paligid. Nang muli kong idilat ang aking mga mata, wala na siya. Kinabukasan, tinanong ko ang mga tanod tungkol sa multo. Ang sabi nila, ang babaeng iyon ay isang bride noong panahon ng Hapon. Magpapakasal sana siya sa isang sundalong Pilipino. Ngunit sa araw mismo ng kasal nila, dinukot ang kanyang asawa ng mga sundalong Hapon. Pinatay nila ang lahat ng tao sa baryo nila at siya lang ang nakaligtas. Subalit, inabuso siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Iniwan siya sa gitna ng kalsada, patay ngunit may hawak pa ring lampara. Regalo ng kanyang asawa sa araw ng kasal nila. Sabi nila, hinahanap pa rin niya ang asawa niya hanggang ngayon. Simula noon, hindi na ako naglalakad sa village namin ng 10 oras ng gabi. Tumigil din ako sa paninigarilyo. Alam kong bilang doktor, masama ang paninigarilyo, pero ang totoong dahilan ay ayaw ko nang makita muli ang multo.